Humarap si Navy Seaman First Class Underwater Operation Jeffrey Facundo sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ukol sa komprontasyon nila ng mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal noong nakarang Hunyo 17. Si Facundo ang Philippine Navy personnel na naputulan ng hinlalaki sa kanang kamay sa insidente. Yung rib po nila, ma'am, nung unang bangga po sa atin, ito yung rib natin, ma'am, ito yung rib nila. Unang bangga po, hindi siya ganong buwelo. So, gumanon lang yung rib, ma'am. Hindi pa ako nadali nun. Okay. Ngayon, nung bumuelo, ma'am, kumuha ng buwelo. Buwelo. Tapos, kami, binangga kami. Tatlo po kami nasa harapan, baw, ma'am. Tatlo. Ako yung sa kaliwa. Yung dalawa ko pong kasama, ma'am, nasa harapan din. Sa harap, yung isa sa kanan po. Ngayon, yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa. Umangat po, ma'am. Pumatong sa rib natin. Tapos yung kill niya, yung ilalim po na matulis na nung pagbangga po na ano pa ako, out of balance, na tumba. Ngayon, ma'am, yung rib na to, yung saan ako bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Yung mismong kill. Ay, doon rin siya palabas. Patulis sa ilalim. Yung patulis, yun talagang tumama sa kamay. Yes, ma'am. Tahasang sinabi din ni Facundo na hindi maituturing na aksidente ang pangyayari. Masasabi bang aksidente ito sa iyo? Kasi nakita mo unang bangga, tapos ikalawang bangga. Inangat pa yung kill na sinadya talagang makaakyat. Paano ba yun? Kung ikaw lang sa opinion mo, hindi naman tayo... Hindi siyang may tawag na aksidente, ma'am eh. Intentional, ma'am eh. Okay. Intentional yung pagbangga, pagbutas, pagsira. Paniwala din niya, ang intensyon talaga ng mga Chinese ay mapigil ang rotation and resupply o RORE mission. Si Facundo ay isa sa mga dapat na bagong magbabantay sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. At yung ayaw na nilang magpa-resupply at RORE sa rotation sa Ayungin, ma'am. Basta ayaw kayong paakyatin. Ayaw kaming pa-resupplyin, ayaw paakyatin. Kasi babawasan na yung tao sa Ayungin. Para yun yung nila, ma'am. Yun naman, yun ang para sa akin yung intention. Yes, ma'am. Kwento pa nito sa kalagitnaan ng kaguluhan, 5 baril anya nila ang tinangay ng mga Chinese, maging ang personal cellphones na ilan sa kanilang mga kasama ay inagaw din. 2 sa mga sinasakyang rubber inflatable boat o RIB ng pwersa ng Philippine Navy ang naagaw at nabatak ng mga Chinese bago ito pinagbubutas patungo sa kalapit na Sabina Shoal. Sabi ni Facundo, nagpasaklolo na sila sa Philippine Coast Guard at silang mga nasugatan at nasaktan ay sumampa na sa BRP Sierra Madre. Hindi pa nakontento, pinigilan din ng mga Chinese ang kanilang medical evacuation o medevac kaya't napilitan silang bumalik sa BRP Sierra Madre. Nung nagbanggaan na, ma'am, lahat, ma'am, umakyat na po kami. Yung naputol na, umakyat na ako sa Sierra Madre. Nung natow na po yung 2 rib palabas ng Ayungin, nag-attempt po kami ng medical evacuation. Yun nga nangyari. Rubber boat. Nung around 1 nautical mile na kami, ma'am, from Sierra Madre, binutas po ng Coast Guard yung rubber boat namin. Chinese Coast Guard. Sa gitna din ng kaguluhan ay pinagbabato ng mga Chinese na baon nilang corals ang mga nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Binato nila ng mga corals yung tao sa taas ng Ayungin. Sierra Madre. Sa rib nila, man. Sa rib nila. Malamang sa dagat din natin, yeah, oo. So yung Chinese binato ng yes, binato yung Sierra. Mga kailan to? Yun, same day, ma'am, nang nangyaring insidente. Alas 11 na ng gabi nang mailipat na si Facundo at ang iba pang mga nasaktan sa sumaklolong Philippine Coast Guard vessel. Si Defense Secretary Gilbert Chidoro pinanindigan na hindi aksidente ang nangyaring bagong komprontasyon sa Ayungin Shoal. It was a deliberate attack, a deliberate aggressive action by China and an illegal use of force. So it is not a misunderstanding or an accident. Jan Scosio, Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.